Alam niyo po, sangkatutak na po ang batas, sangkatutak na yung safeguard na ginawa, no? Para maging malinis po yung mga budget, para maiwasan po yung mga magnanakaw, no? Wala pong safeguard yan eh. Ang safeguard po, paparinig ko lang po sa inyo. Ito po, kung paano po magse-safeguard ng paano po maiiwasan ng pagnanakaw. Kasama dapat to kanina eh, na walang insertions. Sabi niya, bago pa lang namin matapos ang budget, kung merong mga requests, no, yung mga probinsya, sinasabihan na kami para masama na sa programa. Kaya makikita niyo wala. Nagkaroon ng attempt, I think, noong 2019. No? Sinubukan nila magkaroon ng insertions. Pero, vinito ni Pangulo. Yun yung hinahanap nating decisive na action. Walang yan po ang katotohanan, no? Panahon ni Tatay Digong, walang insertion. Panahon ni Tatay Digong, wala rin po mga oversight committee. Pero bakit hindi po nakapagnakaw? May nagtangka po na mag-insert, binito ni Tatay Digong. Ang kinakailangan po, ang guarantee po para hindi manakawan ng budget, decisive leadership. Babantayan ng Pangulo. Ibibito niya kung may makita siyang insertion. Decisive leadership ang makakapigil sa mga magnanakaw. Decisive ba yung leader natin? Baka decisive na magnakaw. Baka decisive na magnakaw. Tuwan-tuwa po sila, pinagmamalaki po nila, na-freeze yung asset, na-freeze yung bank account ni Garjola. Garjola ba? Ni Congressman Garjola. Grabe, no? Alam nyo, isang congressman, no? Isang congressman lang po yun ng contractor. Siya yata yung pinakamalaki na eh. Nung nawala na si Saldico, nag-resign na bilang congressman, siya na yung pinakamalaking contractor. Biruin nyo yung pumasok palang pera sa mga bank account niya. Kalahating trilyon. Hindi na po bilyon ha. Nakakalula na po. Kalahating trilyon na. Almost half trillion. Ilan lang po yung budget natin? Magkano lang yung budget natin? Ha? Isang congressman ang pumasok at pinakamalaki na pumasok sa kanyang budget, 60% nung panahon na ni BBM. Ilang taon pa lang si BBM. 60% nung kalahating trilyon na yun. So, ibig sabihin, mahigit 1/4 trilyon. O palagay mo ng mahigit kalahati. Mga 300 billion. Grabe, no? Nakaabot po kayo. Hindi, alam mo, Jason Kapispisan, tama yan eh. Kaya lang, advance po sila eh. Ipinapanukala pa lang yung cash transaction na yan. Wala nang cash transaction. Cheque na o bank transfer na kaya na nilang lusutan niya. Kahit ako ngayon, makakaisip ako ng paraan eh, para malusutan ko yan eh. Di ba? Di ba? Para saan yung bank transaction? Para matrace yung pera, di ba? Malulusutan po nila yan. Kasi ang bilis lang din po niyan. Di ilagay nila sa ibang pangalan.
Basta madali lang po lusutan yan. Si Robin Padilla nga, di ba? O, kita niyo po. Si Robin na rin po nagsabi, di ba panukala ni Senator Robin? Kaya tama practical din eh. Sabi ni Senator Robin, actually yan yung sinabi natin dito eh. De-demonetize natin yung 1,000 bills. Gaano kayo kasigurado na nakaimbak pa rin yung mga maleta na yan? Di ba? O, na-realize din ni Senator Robin, wala na ring silbi yung aking panukala na demonetize kasi baka naibili na nila ng ang dali lang po ibili ng mga ginto, ang dali lang pong ipasok yan sa crypto. Marami pong paraan para malabhan yung maruming pera. Kaya, 'di ba? Ang mga terador, mas matalino pa sa atin kung paano magnakaw yan eh. Tandaan po ninyo, yung mga gumagawa ng batas, sila din. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nakikita po ng mga dilawan na yung pagnanakaw nagaganap kasi magkakamag-anak yung mga politiko. So, nanawagan sila na anti-dynasty bill, di ba? Tanong nyo kung sino yung nagpasa ng anti-dynasty bill. Si Sandro Marcos. Pero, umaangal naman ngayon yung mga dilawan. Hindi naman totoong anti-dynasty bill yan. Anti-dynasty bill pala gusto nyo. Kaya po nilang gawan ng paraan na yung mga batas, ginagawa pa lang, nalusutan na nila. Dahil sila-sila din yan. Sila-sila yung mga magnanakaw, sila-sila yung gagawa ng batas, sila yung magbabantay sa mga nanakawin. Yung mga magnanakaw ang magbabantay sa mga nanakawin. Yung mga magnanakaw ang gagawa ng batas para protektahan yung mamamayan sa mga magnanakaw. Di alam na nila kung paano lulusutan. Sila gumawa nun eh. Loopholes po yan. Meron pong mga loopholes sila. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa. Bawal magbigay ng yung contractor. Bawal siya magbigay ng donasyon sa mga politiko. 'Di ba ang ganda? Oo nga no. Yung contractor na may kontrata sa pamahalaan, bawal kang magbigay ng regalo. Bawal kang magbigay ng mga campaign contribution. O bakit yung contractor na nagbigay ng campaign contribution kay Chis Escudero, legal daw yun? Sino bang gumawa ng batas na yan? Di ba sila din? Alam na nila kung paano lulusutan yan. Ang palusot pala nun, pag yung kinontribute mo galing dun sa contract, yung perang kinontribute mo, nakapangalan o galing yung pera sa construction company. Pero kung ikaw sa'yo galing, personal mo, lusot ka na. Sino sa tingin nyo naglagay nun? Yung gumawa ng batas. Sino ba yung mga gumagawa ng batas? Senador at congressman. Sino yung nireklamo na may nagbigay sa kanya ng milyon-milyon donasyon yung kontraktor? Senador. Di ba? Pinagmamalaki nila na nakakagawa sila ng batas para maiwasan yung mga kontraktor magkaroon ng advantage, di ba? Kasi putya, Senate President, future senator, magbibigay ka ng donasyon, di ang laki na ng advantage mo nun bilang kontraktor. Bawal yun. Pero may lusot. Pag personal mong pera, hindi galing sa construction company, pwede. Anong klaseng batas yun? Yun po, ganun po ang batas na ginagawa nila. Ginagawa pa lang nila, may butas na. Kaya akala nyo yung bank transfer na yan? Magagawan din nila ng paraan yan, yung hindi pwedeng cash basis. O, diba? Dati sa bangko lahat.
nagbata sila AMLAC. Pwedeng i-freeze yung mga pera mo sa bangko. Halimbawa to si Garjola. Naka-freeze ngayon yung kanyang bank account. Bakit? Nasa bangko ba lahat ng asset niya? Yung sinasabi bang kalahating trilyon, nasa bangko niya pa yun? Wala na. Ang sabi doon, transaction. Pumapasok, wini-withdraw, pumapasok, wini-withdraw. Pagkapasok, withdraw agad. Dinadala niya na kung saan. Kung saang maleta na nakalagay yan. Or, kung saang ginto, alahas, crypto, mamahaling painting.